Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsahid ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga huro-huro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Cannon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Cannon. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan, si Rolly Cannon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Isa na dito yung pangatlong araw na filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa iba-ibang pwesto dito sa darating na eleksyon sa 2019. Lalong-lalo na po yung mga kandidato sa pagkasenador na marami na ang pumunta sa main office ng COMELEC para sila po ay mag-signify ng kanilang intensyon para tumakbo sa pagkasenador at party list. No? Kahapon ay pangatlong araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Marami ang mga nag-file, sina Senator Cynthia Villar, sina Senator Grace Poe, at iba pa na mga prominente at kasalukuyang mga nakaupong senador. Si J.V. Ejercito ay nag-file din po ng Certificate of Candidacy. And of course, ang iba pang mga nagnanais na manungkulan sa taong bayan sa darating na eleksyon. Pero ang agaw eksena kahapon ay si Special Assistant to the President, Bongo, na siya po ay talagang agaw eksena doon sa mga superstar. Ika nga, mas marami pa ang kanyang member of the entourage doon sa COMELEC. Ang pinaka-escort ni Bongo ay ang presidente mismo ng Pilipinas, no? Si Pangulong Duterte mismo ang nanguna sa pagsama kay Bongo doon sa main office ng COMELEC. Si Bongo po ay sinamahan ng Pangulo as well as the Executive Secretary Salvador Media Aldea, Communication Secretary Martin Andanar. Nandoon din si outgoing Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, Commissioner Greco Belhica of the Presidential Anti-Corruption Commission, and over a dozen supporters of Bongo. Alam po ninyo, yung mga media men
na nag-cover ng nasabing event kahapon ay pinatayo to give way for the members of the delegation ni Bongo. Talagang bongga yung filing ni Bongo, mga kababayang kahapon, na alam po ninyo na break yung patakaran ng COMELEC. Ang patakaran ng Commission on Election ay 4 lamang ang sasama sa bawat kandidato sa loob ng COMELEC with a maximum of 4. Pero dito po mukhang na-relax yung patakaran na yun ng Commission on Election sapagkat dosena-dosena, mga 200 yata yung mga nakapasok doon sa opisina ng COMELEC sa filing ng Special Assistant to the President na sinamahan po ng Presidente ng Pilipinas, no? This is a very rare occurrence na nangyari po sa filing ng isang kandidato sa pagkasenador. Wala pa tayong nalaman na isang kandidato sa pagkasenador na sinamahan po ng nakaupong presidente ng Pilipinas. So ito lamang po ay nagpapakita ng closeness ng Pangulo dito kay Secretary Bongo, mga kababayan. At we have to consider also the close-in security of the President. Nakasama rin po, mga kababayan ko doon sa loob. So nasira po ang rules ng COMELEC kahapon sa pag-file ng Certificate of Candidacy ni Ginoong Bongo, mga kababayan. So yan po ang katanungan ngayon, ay paano kung yung ibang mga opisyal ay magsama rin sila ng iba-ibang mga kaibigan at mga supporters doon sa COMELEC. Halimbawa, si Vice President Leni Robredo, kung siya rin po ay magsama ng ibang mga supporters doon sa loob ng COMELEC, ay may president na po ito, no? Tingnan natin kung ano po ang magiging aksyon ng Commission on Elections dito sa bagay nito. So, maraming mga medyo hindi magandang pangyayari ang nangyari po sa COMELEC, no? Yung COMELEC spokesman na magde-demonstrate sana, they're supposed to have a kick-off ceremonies para sa pag-review ng source code para doon sa paggamit po nito sa darating na eleksyon na initially ay doon po gagawin sana sa De La Salle University in Manila. Nagkakaroon po ng seremonya doon nang biglang nag-flash sa screen yung isang nakabikining artista na nag-flash sa screen po, mga kababayan ko. Inapindot yata ni James Jimenez na tagapagsalita po ng Commission on Elections, and at the same time, ito po si James Jimenez, siya ang pinaka-focal person para doon sa event na yon sa De La Salle University. Mantakin po ninyo ay imbes na source code ang lumabas, yung nakabikini na artista na si Jessie Mendiola ang lumabas po doon sa screen. Ay siyempre mukhang na-embarrass yung mga audience, and at the same time siyempre napahiya si James Jimenez doon. So sa ngayon po ang balita, nag-resign po si James Jimenez and took responsibility for that mistake, no? Sang-ayon po kay James Jimenez, I regret it and I take responsibility
it is our commitment, or it is our committee that arranged the event, and that sort of thing should have better handled, he said. So ito po ang desisyon ni tagapagsalita ng spokesperson of the COMELEC to resign as the focal person in the review of the source code ng Commission on Elections. But lilinawin ko lang po, mga kababayan, si James Jimenez po ng COMELEC did not resign as a spokesperson of the COMELEC. So, don't get me wrong, nang ako po ay nag-announce ng resignation ni COMELEC spokesman James Jimenez, nag-resign po siya bilang pangunahing personalidad ng COMELEC para i-review itong source code na ito. He resigned as the focal person in the review of the source code of the COMELEC, but James Jimenez, being the spokesman of the COMELEC, did not resign as the spokesman of the COMELEC. So, malinaw po tayo dyan, mga kababayan ko. So, tao lamang po si James Jimenez, baka tagahanga siya ng artistang yon, si Jessie Mendiola, na girlfriend ni Luis Manzano, kaya siguro na nailagay niya doon sa kanyang laptop. Pagkatapos ay siyang nag-appear doon sa source code, itong nakabikini na litrato ni Jessie Mendiola. Tao lang naman si James Jimenez, mga kababayan ko. Tagahanga siguro ni Jessie Mendiola. Alam ninyo, may mga tao talagang mahilig manood ng ganong klaseng mga litrato o kaya mga video. May alam ako dyan, nandyan sa labas, mahilig na tumingin ng mga video sa social media, yung mga kung ano-anong mga kalokohan sa social media, no? May nandiyan sa labas, may alam ako diyan na tao. So anyway, mga kababayan, 33 minutos po makalipas ang alas 8 ng umaga dito sa Kanyon. Kanyon, si Rolly Cano. Yung mga candidates under the administration, dati-dati po, mga kababayan, ang mga politiko ay gustong mapabilang sa mga kandidato ng isang administrasyon, no? The ruling party. Sapagkat kapag napabilang ka nga sa mga kandidato ng administrasyon, ay kakaunti na lang ang gagastusin mo sa kampanya bilang kandidato. Kapag nakasama ka sa ticket ng administrasyon, lesser ang expenses mo sa pangangampanya. But unfortunately, kahapon, mayroon pong pahayag ang Pangulo, mga kababayan, that administration candidates will not receive any election campaign money. No government resources for administration candidates. This is according to the President, no? So, yung mga nag-file ng kanilang COC under the administration sa PDP Laban will not receive any remuneration will not receive any support from the government, no, including Bongo, according to the President, no. So, no government resources for administration bets. This is according to the President, no. Okay. No candidates would be allowed to use state resources during the campaign period. All right. Ang PNP ay pinagsabihan dan na ang PNP, ang AFP ay pinagsabihan din po ng Presidente not to be
not to be involved in politics, in partisan politics, no? They should remain apolitical, no? Ang mga sundalo, mga police, they should remain apolitical, meaning non-partisan. They are not supposed to participate in any election propaganda or electioneering, o kaya they're not even supposed to join the entourage ng yung delegation, yung mga supporters ng mga kandidato, no? Tagapangalaga lang sila ng kapayapaan, itong ating mga senador at ating mga pulis. So, yun po ang reminder ng Presidente not to be involved in partisan politics, itong mga pulis at mga sundalo natin. So, ang mga si Mocha Oson pala, mga kababayan ko, ay party list ang kanyang sinalihan. Ang dating presidential spokesman Harry Roque also filed his certificate of candidacy as party list representative, no? Si Harry Roque po ay mukhang naramdaman ang sinabi ng Pangulo that he is not going to win. At mukhang pumipitik na po laban sa Pangulo si Harry Roque. Alam naman ninyo, wala na siya. Mayroon siyang karapatan na ngayon na magsalita ng totoo. Sabi nga ni Harry Roque tungkol doon sa kissing scene ng Pangulo in Korea, doon sa isang OFW na Pinay, tungkulin niya na ayusin ang image ng Presidente. Tungkulin niya na ipagtanggol ang Presidente. Pero ngayon nawala na siya doon sa pagiging spokesman ni Presidente, sang-ayon sa kanya, inappropriate. Yung ginawa ng Pangulo na paghahalik doon sa medyo slow mo daw kasi hindi naman talaga yung smack. Mukhang talagang may damdamin. Sang-ayon kay Harry Roque. So, yan po ang mga developments ngayon, kahapon, that marami ang nag-file ng kanilang COC, si Bongo, si J.V. Ejercito, si Grace Po, Cynthia Villar, Gary Alejano for Senator, Camille Villar for Congresswoman, Mocha Oson for Party List, and Harry Roque. No? Mayroon din nagkandidato ng isang araw, si Jesus Christ, nagkandidato ng isang araw. Isang lalaki na nagpapakilala, Jesus Christ daw siya. Sino naman kaya sa susunod na magpakilala, Virgin Mary naman siya? Baka sa susunod na araw, ngayong araw nito until tomorrow, baka may magpakilala na Virgin Mary siya, o kaya Saint Peter siya, o kaya Saint Nick siya. Di ba? Baka may mga magpakilala. So, iyan po mga kababayan ko ang mga pangyayari ngayon sa COMELEC. So, there will be no extension according to the COMELEC dito sa filing ng COC, and the filing of the COC will last until tomorrow at 5 o'clock. Kanyo si Rolly Cano. Si Mayor Sara Duterte pala, contrary to the expectation of some people, na siya po ay kakandidato bilang senador, si Mayor Sara ay kumandidato muli sa re-election as Mayor of Davao City. Yung brother niya, Congressman, si Mayor Sara as re-electionist mayor in Davao, not as a senator candidate, no? So, yan po ang mga bago ngayon. We're just giving you an update of what is happening in COMELEC and what has happened in COMELEC yesterday and last week, no? So, anyway,
The Binays in Makati are also fighting for one position, yung magkapatid na Binay in Makati. Naniniwala ba kayo na magkagalit ito? Naniniwala ba kayo magkagalit ito? Win or lose kasi, Makati gets a Binay. Di ba? O tingnan ninyo mga ehersito, Estrada. Ganon din eh. Kasi, win or lose, magkapatid. Sa bagay, walang masyadong usapin tungkol dito sa senatorial candidate. Sapagkat alam po ninyo, ngayon kasi hindi na yung apelyido, pangalan ng kandidato ang isusulat. Shading na lang ng di ba sa pagboto natin, isi-shade na lang natin yung portion para doon sa left side ng pangalan ng kandidato. So, there is no problem dito sa kaso ni J.V. Ejercito at saka itong si Jingo Estrada. Pero dito sa Binays, in Makati, may problema kasi if they're really kung talagang naglalaban talaga ito, ay medyo ibang usapin po ito. But marami po ang naniniwala that they're just fighting over one position. Win or lose kasi, winner pa rin ang Binay family. Mga kababayan, and Jojo Binay will still be congressman. Pero alam po ninyo, ito ang panuntunan, this is the yardstick. Panukat po ito ng popularity and acceptance of the people of Makati dito sa mga Binay. Kapag nakalusot pa rin bilang congressman si Jojo Binay, then this is an indication that the Binays are still well loved by the Makati people. In other words, hindi pa sila laos dito sa Makati. Considering the many cases filed against the Binays, especially the former vice president, during the presidential elections. Kaya nga nasira si Jojo Binay because of so many cases filed against him na mukhang naniniwala po ang mga tao sa buong Pilipinas. Patingnan natin na di ko alam kung pati yung mga tao sa Makati ay naniniwala doon sa mga kaso filed against the Binays during the last election. So this will now show kung talagang mayroon pang asim si Jojo Binay dito sa Makati. Kapag nakalusot siyang congressman, the old Binay is running for congressman. No? So tingnan natin po ang result because tingnan natin kung sino makakalaban niya. Yung isa kong kakilala na perennial candidate for congressman niya sa Makati ay sumakabilang buhay na noong isang taon. Mayroon akong kakilala dyan, kaibigan ko na perennial filer sa pagka-congressman yan sa siyudad ng Makati. But nag-rest in peace na po siya last year. So anyway, tingnan natin kung ano magiging result. This will be sort of measurement dito sa popularity of the Binays in Makati. So anyway, tuloy po tayo. 45 minutos sa kanyon, makalipas ang alas 8. Kanyon, si Rolly Cano. Si Police Inspector Jovi Espinido, if you are familiar with the name Jovi Espinido, nalala niyo si Espinido? Siya po ang Chief of Police ng Albuera, Leyte, when former Mayor Rolando Espinosa
was killed in a raid inside the provincial jail, if you recall. No? Ngayon, si Chief Inspector Espinido Espinido, siya din po ang Chief of Police sa Osame City during the time that Mayor Reynaldo Parahinog and his wife and several others, family members, ay namatay din. Mga kababayan, so mukhang may dalang panangkot ng leeg. Mukhang alagad ng kamatayan ito si Espinido based on the history in the past kung saan po siya naka-assign bilang Chief of Police. Sa bawat puntahan po nito may namamatay na pamilya, especially families involved in illegal drug trade in the country. So ngayon po ang balita, mga kababayan, si Espinido ay naka-assign sa Catanduanes in Bicol. Noon naman siya pinatapon ni General Albayalde. Hindi ko alam if it is in line with this promotion ni Espinido or may special mission si Espinido sa Catanduanes, because as we all know, the province of Catanduanes is also very popular kung pag-uusapan po ang illegal drug trade doon sa Bicolandia, mga kababayan ko. So tingnan natin ang misyon ni Espinido doon sa Catanduanes. Okay, ituloy po natin yung Catanduanes issue regarding the transfer of Chief Inspector Espinido in Catanduanes. Tapusin po natin yon, but mayroon tayong report. Nasa linya po si Katropang Ella tungkol sa Peace Summit 2018 para sa former rebels dyan sa first CRG sa NOLCOM. Ibigay mo, Katropang Ella, ibigay mo ang report. Good morning to you. Good morning, Katropang Rolly. At mula dito sa Northern Luzon Command, dito sa may Camp Serviliano, Aquino, Tarlac City, isinasagawa ngayon o kasalukuyang sinasagawa ngayon ang Peace Summit 2018 for former rebels, na kung saan ay may 125 na mga nagbalik loob sa ating pamahalaan na nandito ngayon at nag-attend sila dito sa isinagawang Peace Summit 2018 at ang mga iba't ibang ahensya na nakipagtulungan dito sa isinasagawang Peace Summit 2018 ngayon ay ang Philippine National Police, pinangunahan ng Northern Luzon Command, ang Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, ang mga iba't iba pang mga institusyon ng gobyerno na kung saan ay sila yung nakikipagtulungan sa pamamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito yung in-enhance na Comprehensive Local Integration Program, Katropang Rolly, na kung saan ay ini-offer ngayon ng gobyerno para sa mga kapatid natin na nasa kabundukan o yung mga nawala sa landas. Ito yung ini-offer sa ngayon sa kanila. So may 125 na nanggaling sa iba't ibang area of responsibility ng Northern Luzon Command na pinamumunuan ni Lieutenant General Emmanuel P. Salamat, ang commander ng Northern Luzon Command. At may nanggaling sa part ng 5th Infantry Division ng Philippine Army at ganoon na rin sa 7th Infantry Division Philippine Army. Dito sa 125 na former rebels, 18 yung Amazona, Katropang Rolly. At kahapon, nagsimula itong Peace Summit 2018 kung saan ay nagkaroon ng series of lectures para sa mga participants natin na 125. Sinimulan sa pamamagitan ng spiritual and moral enlightenment,
At gano'n na rin na kinausap sila ng butihing commander ng Northern Luzon Command at kanyang ipinamahagi sa kanila yung napakaganda na pagbabalik loob nila sa ating pamahalaan. Napakaganda yung kanilang unang hakbang na kung saan ay napag-isip-isip nila na i-grab itong opportunity na kung saan ay ini-offer ng ating gobyerno ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. At kanyang sinabi rin na sana sa pamamagitan sa kanila ay makapaghimok pa sila o kaya makapag-yaya pa sila ng kanilang mga dating kasama na nasa kabundukan pa rin hanggang sa ngayon. At mamaya, Katropang Rolly, ay darating din yung mga iba't ibang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang kanilang saksihan itong pagbabalik loob ng mga pagrepresenta sa pagbabalik loob ng mga 125 na former rebels sa Katropang Rolly. At madami pa itong mangyayari o kaya isasagawa ng activities ng mga former rebels. Sa ngayon ay kanilang ma-appreciate kung paano yung saya ng pagiging isang malaya at saya ng isang pagiging isang lehitimong mamamayan kung saan ay malaya na gumagalaw sa ating lipunan at ganoon na rin na malaya na nakakasama ang kanilang mga pamilya. Dahil kanina may nakita tayo ng mga bata. Ito yung mga anak ng mga dating nasa kabundukan, yung mga former rebels at kasama nila ngayon dito sa isinasagawang Peace Summit 2018, Katropang Rolly. Yeah, magandang nabanggit mo kanina na in-include yung moral and spiritual enlightenment. Maganda yon sapagkat kailangan talaga nila yan. Sino-sino mga high military officials ang expected na pupunta dyan mamaya? Mamaya ay darating, ina-expect natin na darating ang Secretary ng National Defense at ganoon na rin ang Commander ng 5th Infantry Division Philippine Army, ganoon na rin ang Commander ng 7th Infantry Division ng Philippine Army at mga iba pa na mga opisyal Katropang Rolly. Yeah, okay. So, hanggang mamayang hapon ang mga parangal dito sa mga rebel returnees nito at saka awarding ng kanilang mga assistance under the clip, the e-clip. Yung livelihood assistance, Katropang Rolly. Yes, Katropang Rolly. At mamaya ay mag-update pa ulit tayo sa mga susunod pa ng mga programa ng DWDD. Nang sa ngayon ay lahat pa natin o kaya maibigay pa natin yung mga iba't ibang impormasyon na nagaganap ngayon dito sa isinasagawang Peace Summit 2018 for former rebels, Katropang Rolly. All right, Ella, thank you very much for your report. Yes, yan ang ating update mula dito sa Northern Luzon Command. Ang inyong tagapag-ulat, Katropang Ella Alibanya. Magandang umaga. Thank you very much, Ella. Mapakaganda po ang nangyayari ngayon doon sa NOLCOM sa isinasagawa po na Peace Summit 2018 para sa mga former rebel returnees dito sa ating bansa. Katulad nga po ng sinabi ni Ella kanina that Secretary Lorenzana is scheduled to join to grace the occasion this afternoon para doon sa awarding ng mga livelihood benefits, yung mga cash assistance under the e-clip ng ating gobyerno doon sa mga rebel returnees. Mga 125 po na mga nagbalik loob sa ating gobyerno. They now join their families. Sang-ayon nga po sa description ni Ella kanina na yung mga bata ay kasama ng mga dating kalaban ng gobyerno. So ako gusto kong i-highlight ito sapagkat kung mayroong mga members of the New People's Army na nagbabalak-balak na gusto na ninyong bumalik sa ating sosyedad to return to the folds of the law. Ika nga,
You can get in touch with some trusted local officials in your municipality, in your locality, maybe barangay officials or the mayors, no? Mga civilian employees. The military, if you have friends in the military, and also if you have friends in the police force in your locality, magpadala po kayo ng surrender feelers sa ating mga otoridad para kayo po ay facilitate ang inyong surrender. Maganda po ang mayroon kayong peace of mind at hindi kayo nagtatago because you cannot hide forever. And you cannot win any fight against the government. Ang proof po nito, 50 years nang nakikipaglaban po ang CPP-NPA. Since the founding of the CPP. Ay hanggang ngayon po, 50 taon na po, yung kanilang mission to take over the government until now ay isang panaginip na ayaw pong tanggapin ni Joe Masison. Na panaginip lang yan. How can you win a fight against the government? Ito'y opinion ko lang po ito. Nandyan sa gobyerno, nandyan ang resources, nandyan ang kwarta, nandyan ang Armed Forces of the Philippines, nandyan ang Air Force, nandyan ang Army, nandyan ang Navy, nandyan ang mga malalakas na armas. So, I think it is impossible for a group of people, maybe they can destabilize, but I am very sure that they cannot overthrow, maybe they cannot really take over any government until another 50 years. Kanyo si Rolly Cano. Balikan po natin yung kanina, yung assignment ni Espinido, ni Chief Inspector Jovi Espinido sa Catanduanes. Marami daw ang nababahala ng mga politiko at mga mamamayan sa Catanduanes, no? Huwag kayong matakot kay Espinido. If you are not involved in any illegal activity in Catanduanes, no, diyan sa mga kababayan kong mga Bicolano, diyan sa Catanduanes, ito lang ang mapaabot ko sa inyo, no? Kung wala kayong involvement in any illegal activity, especially in drugs, you have nothing to worry. Ganon din. Yung pagkamatay ni Rolando Espinosa, drug lord yun eh. Although yung pagkamatay niya, questionable dahil sa loob ng bilangguan. But it is not surprising because Espinosa was a known drug lord in that locality in Albuera. In the same manner, yung mga Parohinog, they're also known for their involvement in the drug menace in that particular area. Mga kababayan ko, so in Catanduanes, if you are not doing anything, if you are not involved in the illegal drug trade, you can sleep at night. You have nothing to worry about Espinido. Iyon din ang sabi ni General Albayalde. So, huwag kayong masyadong mabahala. Ang kakabahan po dyan, yung mga drug lords sa Catanduanes. Naalala ninyo, during the first year na pagkikipaglaban ng Duterte administration against drugs, marami ang Shabu Laboratory diyan sa Catanduanes. So it's about time for Espinido to crack down the remaining Shabu laboratories in Catanduanes. Kanyo si Rolly Cano. Alas 9:01 na po ng umaga sa kanyon ni Rolly Cannon. Magbabalik po ang inyong lingkod hanggang alas 10 ng umaga. Magpapakilala muna tayo ng ating himpilan.
Ito ang DWD, 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa isip at sa gawa, nagsimula ang kwento ko nung ako'y nagbinata. Naukit na pangarap, pilit kong hinahanap. Nakita ko sa ulap, sa wakas aking nahanap. Naalala ko nung araw habang naglalakad, merong nakasalubong mga isang talupad. Ako ay namangha, agad-agad natulala. Naisip ko bigla, gusto ko silang gikamukha. Ako ay Pilipino, kawal ako. Pa-elementarya, ito nang naging pangarap. Hanggang sa nagkamalay, ito na ang naging buhay na balitaan. Merong kota, mag-a-apply ako. Hindi man sigurado, ako'y nagparehistro. Wala man akong amo, hindi nagnegatibo gamit karanasan, lahat ng kaalaman. Hindi man madali ang aking mga dinanas. Wala na akong makain, wala na akong allowance. Pahiram muna ng cellphone, meron lang tatawagan. Tito, tita, pahiram, hanap ka na mapadalhan. Simula pa lang alam ko nang ako ay papasa. Malakas aking kumpiyansa dahil kasangga kita ama. Na isang laman ng lupa na ibenta man ng gamit. Kapit lang sa patalim para lang merong magamit. Pangkuha ng papeles, pambili ko ng sabon. Nang malabhan man lang ang nag-iisang maong. Habang suot ang uniforme, nag-iba na ang galawan. Ang aking mga kilos lahat na binibilangan. Lahat walang mali, partiyan ng pagsasanay. Manalo sa kalaban, mamatay ng lumalaban. Ako sinubukan ko lang naman na gumawa ng isang tula para sa isang dukha na marunong umunawa sa mga nangangailangan tulungan kay di mayaman. Dahil sa mata ng Panginoon, lahat tayo pantay-pan. Nagsimula ako sa wala, tatapusin ko sa tula. Sa dami naming nakabila, kakaunti lang ang napasam. Sa prosesong pinagdaanan, mapapalad ang mga napabil. Lahat ng hirap, walang nasayang, basta ituloy mo lang ang laban. Sa panahon na halos sumuko na, huwag kalimutan sabi ni Ina, sabayan mo ng dasal, pagsipag at pagtyaga lang. Noong unay, di magkakilala, nung kalaunay, lagi magkasama. Turing namin sa isa't isa, magkakadugo, magkakapatid na mga parusa. Lahat kinakaya mabalasik sa hirap at ginawa. Ako ay Pilipino, kawal ako ng bayan ko. Hirap na dinadanas, walang hindi kinakaya. Ang saan man mapunta ay maglilingkod ako, saan man ako
kami ay mga kawal, lahat kami asintado, lahat kami sinanay para maging disiplinado. Kawal, disiplinado, bawal ang abusado. Kung kabilang ka sa amin, ikaw ay asintado. Tama nga naman si sir, huwag matulog pag nag-duty, baka hindi mo pa alam na sa huli ang pagsisisi. Sana nga pang pasahero para pwede pang parahin. E paano na kung balang mahawi kaya ng hangin kung ikaw ay nag-exam? Pwede pang umulit pag relax ka sa bundok. Tiyak wala ng retake, makisama, makibagay at makiramdam. Kung ayaw mong mahuli, buhay na mabalatan, wala namang mawawala, basta sunod lang ng sunod. Magpakabait ka lang para hindi ka malublob. Sa tuwing merong pagsubok, lagi kong naaalala. Sa pagdalaw niya'y nag-iwan ng malaking pamana. Mag-isip ka, gaya ng isang sundalo, kumilos ka. Gaya ng isang sundalo, lumaban ka. Gaya ng isang sundalo, yan ang sekreto sa giyera, laging panalo. Ako ay Pilipino, kawal ako ng bayan ko. Hirap na dinadanas, walang hindi kinakaya. Kami sundalo, kawal kami ng ating bayan. Kami ay mga sundalo, pader kami ng lumang silangan. Sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, si Rolly Cano. Tuloy po ang ating diskusyon dito sa Kanyon ni Rolly Cano hanggang alas 10 ng umaga. Yung mga pulis na kakandidato sa anumang posisyon sa darating na eleksyon, kung kayo ay nagbabalak na mag-file ng COC nyo, kailangan ipaalam po ninyo sa namumuno sa inyo sa police force, no? Sapagkat hindi na kayo makakabalik kung kayo ay kakandidato, manalo man o hindi, itong mga police officials or mga police officers or anybody na nasa police, sang-ayon po kay spokesman Dorana, si Chief Superintendent Benigno Dorana, ay hindi na po kayo makakabalik bilang pulis. So, this is a choice between being a policeman and a politician. Kaya, hindi po biro na kayo ay mag-kumandidato sacrificing your position dito sa PNP. Di na kayo makakabalik. Akala ba ninyo makakabalik pa kayo? Di na. So,
kung itatago po ninyo ang inyong profession, ang inyong trabaho doon sa application form, doon sa pag-file ng COC, concealment po yan. Kapag iyan ay na-discover ng COMELEC, that is a serious ground for disqualification. Madi-disqualify po kayo being a candidate for any position, maging senador, maging congressman, maging gobernador, maging mayor. So, attention all members of the police force. Ito po ay sang-ayon sa ipinahayag ni Chief Superintendent Benigno Durana, tagapagsalita po ng PNP. It is your position in the PNP or being a politician or become a politician. Hindi pwedeng police kayo and at the same time politician. Aalis kayo sa pagka-police kapag nanalo. Ay hindi po pwede yan. So okay, at least maliwanag po yan na sinasabi natin. So tuloy po tayo dito sa ating diskusyon tungkol sa issue ng ekonomiya dito sa ating bansa. Marami po ang mga nagsusulong para sa removal and suspension of the excise tax na inimpose ng ating gobyerno dito sa produkto ng petrolyo sa ilalim po ng train law, mga kababayan. Maraming beses na po natin pinag-usapan ito, but this is an interesting topic na dapat natin pag-usapan madalas sapagkat ito pong excise tax na ito ay napaka-controversial and this is considered as one of the main reasons kung bakit po tumataas ang inflation rate dito sa ating bansa. Dahilan dito sa implementation of the train law na nagpapato po ng excise tax dito sa mga petroleum products. Marami pong mga opposition senators including some allied members of the Senate by the administration, nagpasa po sila ng resolution sa Senado urging the President to suspend the excise tax. And I think the President is also planning to issue an order, maybe an executive order suspending the implementation of the excise tax dito sa petroleum products. Mga kababayan, public clamor po ito, mga kababayan, itong fuel tax na ito. But sang-ayon po sa Finance Secretary ay kailangan daw na isuspend ang ibang mga proyekto ng gobyerno if the second round of the oil taxes will be suspended by the President. Magsasakripisyo daw ang mga subsidy na ibinibigay po sa mga may hirap na tao, pati na po itong fuel subsidy na ibinibigay po ng gobyerno para sa mga transport group. This will suffer according to them. Mga kababayan ko, ako hindi ko makita with pasensya na po, Secretary Dominguez, sa ngayon po kasi under the first round of taxes under the train law that was implemented last January, dito na po kinukuha itong mga subsidy na ito sa mga jeepneys,
sa mga mahihirap, lalong-lalo na po itong conditional cash transfer. Maraming subsidy ng gobyerno na ibinibigay to cushion the impact of the train law implementation. Kinukuha na po ito ngayon. Nakakasurvive naman po ang gobyerno. Itong isususpend po ninyo ay yung second round. Paano naman maapektuhan itong cash subsidy na ito ng mga jeepney drivers, ng mga mahihirap na tao, na future suspension pa lang po ito? Maybe I tend to believe the pronouncement of the Honorable Secretary kung pag-uusapan ang bigger projects, future bigger projects of the Duterte administration. Yung mga naka-blueprint na, mga kababayan, kung iyon ang pag-uusapan, maaring maapektuhan, maaring ikansila muna ang iba or isuspend muna ang ibang implementasyon because the government is expected to lose more than 40 billion pesos in revenues because of this plan of suspending the second round of taxes in 2019. Pero hindi ako makapaniwala na yung mga subsidies ay makakansila because of this cancellation in the future na hindi pa nakukolekta, na ngayon nga po ay naibibigay na under the tax collection of the train law first round implemented last January 1. Natutupad naman po ng gobyerno ang mga subsidiyang ito na ibibigay. Ano itong sinasabi ni Secretary Dominguez na baka daw na hindi na mabigay itong mga subsidiyang ito kapag sinuspend ang implementation ng train law. The train law, part 1. Let us distinguish the two train laws. Tatlo nga po sigurong train ito, tatlong bagon na train. Mayroon pang 2019 na nakaambang na taxation para sa mamamayang Pilipino sa excise tax sa fuel. Mga kababayan, iyan ang totoo dyan. So I cannot really understand itong sinasabi ni Secretary Dominguez na baka daw makansila, maapektuhan ang mga subsidiya na ibinibigay po ng ating gobyerno. Na ngayon naman ay nabibigay ng ating gobyerno base dito sa present collection ng taxes sa fuel under the Train 1. So, okay, ito po aking linilinaw lang. Ako'y nagtatanong lang dito kay Secretary Dominguez sapagkat hindi ko maunawaan, mga kababayan. So, okay. Dito sa isang balita, nang ma-interview sina Grace po at saka si Senator Villar, alam po ninyo itong dalawang ito, dalawang senador na bago nang isinabatas po itong Train 1 at saka Train 2, ay pumirma po ang dalawang senador na ito doon sa batas, panukalang batas. Kaya nga naging majority po ang boto ng panukalang batas because of the signature of the two senators na leading sa mga survey ngayon, si Cynthia Villar at saka si Senator Grace po. Ngayon sa mga balita, mga kababayan, nagsisisi daw sila na pinirmahan po nila itong train na ito. Siguro, alam ninyo, walang pagsisisi na nauna Senator Grace at saka Senator Cynthia. Walang pagsisisi na nasa una. But alam ko naman that you signed, the two of you signed the train law in good faith on the basis of the very ambitious projects supporting the administration of Duterte sa kanyang mga ambitious projects until the end of the term of the President. So I cannot blame Grace po and Cynthia Villar for supporting the train law. And there's no regret. Kailangan wag kayo magsisi. Ginawa ninyo yan in good faith. I can understand their position. Alam po ninyo, kung ako ang nasa kalagayan ng mga senador na ito, I would also vote
in favor of the train law at that time, noong isang taon. But sabi ko nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli, mga kababayan, sapagkat ngayon mukhang inaabot po ng konsyensya ang dalawang senadorang ito sa kanilang pagsuporta sa train law, sapagkat ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakataas ang standard of living natin ngayon, napakataas ang inflation, napakataas po ang bilihin dito sa ating bansa sa ngayon. At alam po ba ninyo na yung mga middle class nung araw ay sila po ang bagong mahihirap ngayong araw. The modern new poor, the new poor of today were the middle class people of yesterday. Yung mga middle class na medyo can afford ng medyo maayos na pamamahay, maayos po na pagkain at maayos na pamumuhay, sila na po ang new poor ngayong araw, ngayong panahong ito. Considering the very high cost of living nowadays brought about by the inflation rate, mga kababayan. So, napakahirap po ang tinatahak natin. I don't know if this can be remedied by the different proposals na ibinibigay ng ating mga economic managers, no? Wag tayong malibang doon sa election campaign, doon sa mga entertainment na naibibigay po ng mga kandidato ngayon, no? Huwag tayo malibang. Let us focus on how to solve the economic problems of the country. Kanyo, si Rolly Cano. Balikan po natin yung proposed suspension of the implementation of the Train 2 na nagpapataw ng excise tax sa fuel products, mga kababayan. Ang aking panukala sa Presidente, wag lang yung excise tax ang suspendihin. Mr. President, kindly also look into the news about the inserted unlabeled amount insertion sa budget sa 2019 intended for the priority projects of some favored congressmen. Kindly look into that also, Mr. President, so that you can declare a truly authentic austerity program. Kailangan ng ating bansa ngayon na magtipid, no? Let us observe and declare a truly authentic austerity program of the government. Kailangan po manawagan ang gobyerno ng austerity, pagtitipid, paghigpit ng sinturon sa gitna po ng mga kagipitan na ito ngayon ng ating mamamayang Pilipino. I think itong mga nasa gobyerno, especially congressmen and senators, they should not exhibit too much spending people's money. Nakakainggit naman ito, at saka it is not proper for government officials, especially senators and congressmen, to spend billions of money from the people's money, samantalang hirap na hirap po ang ating bansa. If you recall, mayroon pong napabalita na na-discover ng ibang mga kongresista, inserted in the 2019 budget 51 billion pesos pork barrel
undeclared na yan po ay gagamitin ng mga kongresista at mga senador. Mayroon din na line item para sa mga pet projects of all senators. At saka yung 51 billion para sa mga congressmen na pork barrel. At may mga hidden na priority projects of the senator by billions of pesos din, mga kababayan ko. So, both houses of Congress, may mga nakatago na mga pork barrel dito sa 2019 budget natin. Nakakaya naman tayo. So, I think, Mr. President, before you sign the 2019 budget, kindly see to it, baka pwede ninyong i-veto itong portion na ito na naglalaman ng 51 billion pork barrel for senators and congressmen. Pwede naman i-veto ng presidente ang portion, ang ibang portion dyan. Or maybe the president can instruct his allies in the Senate as well as in the House of Representatives to scrap this hidden pork barrel of the senators and congressmen amounting to about 51 billion pesos. Mga kababayan ko, nakakaya po kasi mga congressmen, mga senador, Mr. President, nakakaya sa taong bayan, this is people's money, na mayroong naka-insert na billions na hindi naman nakalagay doon sa mga dapat gastusin ng ating pamahalaan for 2019. Samantala, ang mga tao ay hirap na hirap. Pagkatapos yung mga senador, mga congressmen, may hidden 51 billion in the budget for 2019. Ako'y nahihiya. Kung ako siguro congressman, nahihiya ako. No? As a matter of delicadeza, let us still practice delicadeza. Ang isang natitira na alam kong may delicadeza sa ngayon ay si Justice Carpio, mga kababayan ko, when he demonstrated this delicadeza over that position last time na iniwan po ni Chief Justice Sereno before, na as a matter of delicadeza, hindi niya po tinanggap ang nomination. So, maging delikado din po tayo. Maging tayo po ay consensus. Inuulit ko, sa gitna ng paghihirap ng taong bayan, may hidden agenda pa kayo, yung mga hidden budget ninyo amounting to 51 billion pesos. Paki-scrap po yan. Kanyo si Rolly Cano. Tayo po ay magpapatuloy ng kanyon hanggang alas 10 ng umaga, but we'll have a short break until 9:30 na po ang oras dito sa ating palatuntunan. We'll have a break. 1134 kilohertz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Itigil na natin ang labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Sad
ika'y tuluyang kalimutan, bigyang daan ng kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galit, kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso at isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Oh, tulad mo, ako rin ay tao, nananalaytay sa atin, lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magkaisa tayo ang Pilipino. Magkaisa tayo ang Pilipino. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika, sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Tuloy po tayo sa kanyon hanggang alas 10 ng umaga kasama ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Cannon. At tuloy tayo sa ating diskusyon. Pero bago tayo tumuloy, nakatutok pala si SM Bert Mendoza. Good morning sa iyo, SM. Dito sa ating palatuntunan, dito sa Facebook Live. So, tuloy tayo. Ang isang plot to oust the President under the Red October ay burado na po itong planong ito ayon sa Armed Forces of the Philippines, no? At kahit na burado na ito, mayroong bagong pahayag po si General Arevalo, ang Armed Forces spokesman, Brigadier General Edgar Arevalo, na the communists are not giving up on the move to oust Duterte, no? Okay. Mayroon daw na plano pa rin ang Communist Party of the Philippines
na isang gagawin by the month of December, on the month of December, in time for the 50th anniversary of the Reds. 50th anniversary pala po ng mga komunista. Sabi dito, basahin ko ito, itong ipinalabas na balita ni ni General Arevalo, after claiming the supposed Red October plot to oust President Duterte, the military is now saying the communist movement is targeting to remove Duterte by December. It's a rolling plan, and they want a grandiose celebration of their 50th anniversary this December. They are doing it October, November, December by phase. Phase by phase pala ito, no? Pautay-utay na plano kung saan sila magtatagumpay para mapatalsik si Presidente, no? Ang nagsasalita po dito ang mismong tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General Arevalo. Ituloy ko lang po ito. The Communist Party of the Philippines is celebrating its golden anniversary on December 26. The Communists traditionally mark their anniversary with attacks on military and police establishments, no? But the general did not elaborate kung paano isasagawa ng mga komunista itong balakin na ito na another plan or another plot to oust President Duterte in time for the 50th anniversary of the Communist Party of the Philippines. Wala pong inelaborate, wala pong detalyadong sinabi si General Arevalo, no? All right. Ang nagpahayag pala nung isang linggo na wala na po itong Red October ay si Defense Secretary Lorenzana. So, anyway, tingnan natin, katulad po ng sinabi ko kanina, I don't believe na may kakayahan ang CPP-NPA na patalsikin ang Pangulong Duterte, no? As of this time, when the President is still enjoys the popular support of the people. Alam po ninyo, kahit bumaba ang rating ng Pangulo, na ngayon ay 65% na lang, ang 65% po ay napakataas pa po yan ang rating ng isang namumuno sa bansa na tumagal na po ng 3 taon. Ang mga nakaraang presidente po, pagkatapos ng 1 o 2 taon, ay ang kanilang satisfactory rating po ng mga nakaraang presidente ay less than 50%. Ngayon po, 3 taon na po ang Pangulo, ay 65% pa rin, no? Kahit na sabihin natin na from 88% ngayon, 65% na lang, still, the President is still very popular. He is still a very popular President. So, anuman po na balakin against the President, I do not believe na ito po ay magtatagumpay. For as long as the President has the support of the Filipino people, of course, including the military, ay kung wala na pong suporta sa isang presidente ang tao, pati ang militar, tapos na po yan. Tapos na po yan. Sasabihin ko sa inyo. But for as long as the sitting president is enjoying the support of the people and the military, hindi pa po tapos yan. Matatag po yung isang presidenteng yan. Whoever is the sitting president. No? I am not specifically referring to the presidency of President Duterte. Okay, yan po ang totoo dyan. Let us recall that during the EDSA Revolution, mga kababayan, there were 3 components kung paano napatalsik si Marcos noong araw.
the people, ang mga tao, yung mataas na yung magandang liderato ng simbahang Katoliko nung araw sa pamumuno ni Cardinal Sin na very strong ang leadership at that time, and of course the military. Without the three components, si Marcos po ay hindi po napalis ng mga tao. So this is similar to the plot of the NPA, itong CPP na patalsikin si Presidente October, November, December. Marami po ang hindi naniniwala na ito po ay mangyayari sapagkat katulad po ng sinabi ko sa inyo, the President is still enjoying the support of the people, 65% satisfactory rating according to the SW survey, and of course the support of the military people. Kanyo si Rolly Cano. May dalawa pa po na karagdagan na pagpipilian ang Judicial and Bar Council para sa posisyon na Chief Justice of the Supreme Court. Naalala ninyo mga kababayan, yung tatlong pinaka-senior justices of the Supreme Court now na pinangungunahan po ni the most senior Associate Justice Carpio, tinanggap na po ang kanilang automatic nomination sa pagka-Chief Justice. Marami pa po ang mga galing sa labas na mga nomination. May dalawang dagdag ngayon, sina Justice Estela Perlas Bernabe at saka si Andres Reyes Jr., no? Sila po ang mga panibagong kandidato sa posisyon ng Chief Justice of the Supreme Court na malapit na po na matapos ang selection process, including the interviews and the submission of the shortlist to the President. No? As we all know, ang nagpoproseso po ng mga application ito tungkol sa pagka-Chief Justice and Associate Justice ng Korte Suprema. Ginagawa po yan, trabaho po yan mga kababayan, ng mga namamahala po ng Judicial and Bar Council. Ngayon matatapos na po yan, and the Judicial and Bar Council will be the one to submit the short list to the President. And under the law, the President has 90 days to decide and appoint the next Chief Justice of the Supreme Court. That is 90 days after the retirement of the former Chief Justice, mga kababayan ko. In that particular case, the President has ample time to decide or to think whoever will be the next appointee to the position of the Chief Justice of the Supreme Court, if ever. Pero masasabi ko po sa inyo, mga kababayan, kung ang pagbabasehan ng Presidente ay ang seniority at saka yung dami ng kanyang mga accomplishment in the judiciary, nakakatiyak po ako na ang susunod na Chief Justice ay si Associate Justice Carpio. Kung pagbabasehan ng Presidente ang seniority at saka yung accomplishment. Okay? Malinaw po tayo dyan. Ngayon, kung ang pagbabasehan ng Presidente, yung mas kilala niya at mas trusted niya, at kung ang pagbabasehan ng Presidente ay yung inaakala niya na mas makapag-unite ng Korte Suprema, that is another story. That is another story. So, as of this time, as I was saying, if the President will consider that seniority and accomplishment would be the major factors of appointing the next Chief Justice, I am very sure, as the sun will rise tomorrow again, that Chief Justice or Associate Justice Carpio will be the next Chief Justice. Kanyo si Rolly Cano.
47 minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga sa Kanyon kasama si Rolly Cannon. Yung selection process po ng susunod na telco ay ito po ay sinusuportahan po ng Pangulo, no? Itong nakatakda na selection process ng third telco. The President is in full support of the third telco selection process. Sa gitna po ng kaguluhan na naman, ginugulo na naman ito ng ibang telco. May isa po kasing telecommunication company na ang pangalan po ay Now Telecom, no? Now Telecom. Ang nag-file po ng kaso laban dito sa mga opisyal ng DICT. Ang balita po, sila po ay kumukuha ngayon ng TRO sa korte para ipatigil po ang selection process. Alam po ninyo, bakit hindi kayo sumunod ng mga patakaran? Ngayon kayo ay nagpoprotesta. Ang balita po namin, itong Now Telco na ito, ay isa po ito sa mga hindi po nakasunod ng requirement po ng bidding o kaya dito sa selection process. Ngayon, gustong ipasuspende ang proseso. Matatagalan na naman tayo dito kapag nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Payagan na po natin itong matuloy. I think the President is supporting this selection process 100%. It's a good thing that the Manila Regional Trial Court last Friday, according to the news, denied the application for temporary restraining order or TRO by the Now Telecoms, no? Siguradong hindi na kayo kasama. Kakasuhan pa ninyo ito imbes makapili na. Imbes na kami ni Ronald ay makamura na ng singil sa load at saka sa internet, mapabilis ang internet connection namin, harangan na naman ng Now Telecoms na ito. Ituloy na po ninyo yan. Sana hindi po ma-influensya itong korte na magbigay ng TRO laban dito sa mga opisyal ng DICT. Kanyo, si Rolly Cannon. Si Yek Cannon diyan sa ibang bansa is watching also Kanyon dito sa virtual television, also with SM Bert Mendoza, no? SM, happy watching. So tuloy po tayo dito sa ating palatuntunan Kanyon sa remaining 10 minutes of the program. Ito pong Russian firm, isang Russian firm na ang pangalan ay Russian State Atomic Energy Corporation or Rosatom, is eyeing more opportunities to advance the Philippines' nuclear research program, particularly in medicine and in agriculture, through its partnership with the Philippine Nuclear Research Institute or PNRI. Ang Rosatom has been partnering with countries like Bolivia and Zambia to put up a center for nuclear science and technology that will allow them to start the development of nuclear technologies that may be applied in science, healthcare, agriculture, geology, and other fields. Sana maidagdag po dito ang nuclear power. Nang binabasa ko po ang balitang ito, naalaala ko po itong Bataan Nuclear Power Plant na ipinatayo po during the Marcos administration dito po sa Bataan, sa probinsya po ng Bataan.
hindi po ninyo na itatanong, ang inyong lingkod po ay nakarating po doon together with other members of the media, also representatives coming from the NAPOCOR and representatives from the UP Kinetic, doon sa UP, ano bang tawag dyan? Basta Department of Kinetics in UP, Diliman. And of course, the officials of the Society of Mechanical Engineers of the Philippines, no? Marami po kami, 3 bases po kami doon, papuntang Bataan, if I recall, less than 10 years ago, no? Siguro mga 7 years ago. Ako po ay nakasama rin doon, delegation ng media, at sinuri po namin, together with the engineers, ng members po of the Society of Mechanical Engineers of the country. Ang binigyan po kami ng briefing ng NAPOCOR. We stayed at NAPOCOR Hotel for 1 night and 2 days. We stayed there for 2 days. And we visited the Bataan Nuclear Power Plant for 2 days. Alam po ninyo, I can say that the Bataan Nuclear Power Plant is intact. Wala pa pong kulang. Itong Bataan Nuclear Power Plant nito ay properly maintained by the engineers of NAPOCOR. So anong sinasabi po ng mga tao na tumututol po sa refurbishing ng Bataan Nuclear Power Plant para magamit po natin, para makamura po tayo ng kuryente dito sa ating bansa? I am a living witness for that. I went there, I visited, I climbed the pinakatuktok po. Inakyat ko po yon. Halos wala ng oxygen doon sa Bataan Power Plant. Yung reactor po ng Bataan Power Plant, inakyat ko po yon. Pati doon sa pinakailalim, intact po ang Bataan Nuclear Power Plant. Yung mga pinangangambahan ninyo na tidal wave na abutin itong Bataan at sumabog, itong nuclear power plant, malayo po yan sapagkat napakataas po ang bundok. Nasa bundok po ito. Malayo po, nasa baba po yung level ng tubig ng dagat. And this is as a modern technology application by the Western technology. Ang tumayo po na to, ang nag-build po nito, Westinghouse, na napaka-popular na kumpanya. Very prestigious company na Westinghouse. So, ginastusan po ito ng $10 billion ng Marcos administration. Na ngayon ay nagsisilbing white elephant po ito sa Bataan. And we are spending money out of nothing. Na hindi po productive itong Bataan power plant na ito, na dapat po sana ito ay magamit po ng sambayan ng Pilipino para maging mura po ang singil sa kuryente. What is now the fear of the other people na ayaw po matuloy ito? Alam po ninyo ang history nito, dapat sana tuloy na po ito, but because of the EDSA revolution, where the Cory Aquino group, yung mga grupo ni Cory Aquino when she became president, ay pinatigil po ito because sang-ayon po sa kanila, ayaw nila na madisgrasya daw ang mga Pinoy. But marami po ang nagsasabi na ipinatigil po ito ng dating President Corazon Aquino sapagkat ito po ay ayaw nila na maalaala yung pangalan ng Marcos sapagkat ang nagsimula po nito yung Marcos. Alam po niyo, kaya ako dinidiscuss ito, I am not a loyalist of Marcos. Dinidiscuss ko po ito for the benefit of the Filipino people. Ako po ay nanghihinayang po because I am a living witness. Pumunta po ako doon. Mismo, nakatungtong po ako, inalugog ko po yung Bataan Nuclear Power Plant na yan. Tinatawagan ko si dating Congressman Mark Kuhanko. Siya po ang nag-advocate noong araw na ituloy po ang rehabilitation, refurbishing ng Bataan Nuclear Power Plant. Sana may pagpatuloy po ninyo itong advokasya na ito
ni Mark Cojanco, na dating congressman po, na anak po ni Danding Cojanco. Nung araw nakausap ko si Mark sa isang forum dito sa Rembrandt Hotel, nagbigay pa nga siya ng mga pulyetos tungkol dito. Mga kababayan ko, ano kaya nangyari? Mukhang napolitika na rin to. So, ang Westinghouse Bataan Power Plant, mga kababayan ko, hindi po natuloy yan because of politics. The way I believe on that, that is because of politics. Napolitika po yan. So it's about time for us to study. I think, Mr. President, Energy Secretary Cusi, it's about time for us to study further kung paano natin ipagawa itong Bataan Nuclear Power Plant para magamit po natin yan. And according to the estimate of the National Power Corporation, the government will spend only $1 million in order to have it operated by the mechanical engineers of the Philippines. No, $1 million lang ang 1 billion. No, $1 billion lang ang kailangan ng ating bansa para ma-operate po ang Bataan Nuclear Power Plant. And I believe we have $1 billion dito sa ating bansa. I believe that the government can budget $1 billion. Nakaka-budget nga tayo ng 51 billion pesos na pork barrel sa 2019. The government should budget at least $1 billion in order to refurbish, in order to operate this Bataan Nuclear Power Plant. Hindi na po tayo. Sa ngayon kasi, ang moderno, kapag tayo magpatayo niyan na bago, the government will spend about $18 billion. So anyway, mga kababayan, thank you very much, Ronald Angeles, and whoever is the one in duty sa technical department dyan sa DWDD Radio, si Krisha kanina, thank you. And of course, sa control, sa news department, kina Beth, kina Lovely, salamat. At sa lahat ng mga nakinig, nakatutok sa atin, kay Elsa Mendoza, kay Yak Canon dyan sa United Arab Emirates, Tol, kumusta ka na dyan? At magbabalik po ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon bukas muli alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Kanyon. Harinawa kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw sa mga controversial issues affecting the lives of the Filipino people today. Diyos mabalo sa inyo gabor sa mga tugang. Si Rolly Canon po, again, I say, I always pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakakaapekto ito sa Palawan, buong Visayas at Mindanao. Ayon kay DOST Pag-asa Weather Specialist Adzar Aurelio, asahan ng thunderstorm sa mga apektado ng ITCZ. Ang natitirang bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila ay magiging maaliwalas ang panahon maliban sa posibleng pag-ulan sa bandang hapon o gabi. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako ang inyong junior katropa Angelo Esteban, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo.